Meron nga tayong naging problema, lalo na sa ating mga crayfish, pati na rin sa ating aquarium. Unang naging problema nga natin ay nagkamali tayo sa paglalagay ng ating crayfish sa ating planted tank. Dahil baguhan nga tayo sa pag-aalaga ng crayfish, hindi natin alam na may tendency pala na magukay itong ating mga crayfish. At shoutout nga pala sa isa nating follower, Sir Oran Nala. Siya nga ang nag-advise sa atin tungkol dito sa ating mga crayfish. Nag-comment nga siya na pwedeng magukay itong ating mga crayfish at kainin itong ating mga halaman at masira itong ating planted tank. At yun na nga ang nangyari, nagukay at nagkagutay-gutay itong ating mga halaman. Dahil nga sa paghuhukay ng ating crayfish, nagumpisa na rin lumabo itong tubig ng ating aquarium. At sumabay pang nawala ng kuryente dito sa amin, nagka-brownout pa. Kaya hindi na cycle at hindi na filter itong tubig ng ating aquarium. Dito nga ay napagdesisyonan ko nang kunin itong ating mga crayfish. Kumuha na nga ako ng lalagyan at ginamit itong luma nating net. Mukhang ngayon ko lang nga ito magagamit. Ang unang plano ko nga ay kunin muna itong ating mga PVC pipe at i-check isa-isa kung may laman ba ito. Ito ngang isa ay mukhang negative, walang laman itong ating PVC pipe. Dito nga ay nagpatuloy lang tayo at kinuha na natin isa-isa itong ating mga PVC pipe. Chinek at nagbabaka sakaling may laman itong ating mga PVC para hindi na tayo mahirapan sa paghuhuli ng ating mga crayfish. Nakuha na nga natin lahat ng ating mga PVC pipe pero lahat ay negative at walang laman. Kaya ang ginawa natin ay sinilip muna natin itong ating mga crayfish. Tinignan muna natin kung nasaan ba banda itong ating mga crayfish para makikita natin kung saan banda natin sila uhulihin. Dito nga ay 3 pirasong crayfish ang nakita natin. At ang totoo, medyo mahirap silang makita dito sa ating aquarium, lalo na't medyo lumabo na itong ating tubig. Nagumpisa na nga tayong manghuli ng ating crayfish. At ang una nga nating hinuli ay itong nasa gilid. Tignan nyo naman kung gaano kahirap manghuli ng crayfish, lalo't merong mga halaman dito sa ating aquarium. Dagdag pa sa nagpapahirap ay nandito tayo sa taas at hindi natin masyado nakikita itong ating mga crayfish. Pero dahil sa ating pagtsatsaga, ito nakahuli tayo ng isa. Siguradong basang-basa dito mamaya. Mula nga dito sa taas ay may nakita tayong isa pang crayfish. Dito ulit sa gilid sa may kanto. Medyo hinay-hinay nga tayo sa pagbaba ng ating net at baka makatakas pa. Dito nga inaawa ko sa ating mga halaman, pati na rin sa ating crayfish. Sigurado mamaya ay stress na stress sila. Pero kailangan natin itong gawin sa ikabubuti ng ating aquarium. Unti-unti ko na nga itinaas itong ating crayfish at nahuli na rin natin sa wakas. 2 down at 3 to go. Ipinagpahinga ko nga muna itong ating aquarium kasi medyo lumabo na yung tubig at hindi na natin makita yung mga crayfish. Dito nga ikitang kita ang resulta ng paghukay ng ating mga crayfish at sobrang naawa ko sa ating aquarium pati na rin sa ating mga halaman. Medyo luminaw na nga dito yung ating aquarium at may naispatan na naman tayong isang crayfish. Kinuha nga natin agad itong ating net at hinuli itong isang crayfish natin. Patakbo-takbo pa nga ito at nagbabalak pang tumakas. Dahan-dahan ko na nga itong itinaas. At pagdating sa taas ay mutik pa nga itong makatakas. Ay talaga nga naman, mabutit mabilis pa rin ating kamay at nahuli pa rin natin itong ating crayfish. Habang pinapalinaw nga natin itong ating aquarium, ay chinek muna natin itong 3 crayfish natin. At dito nga ay mukhang napansin kong mas naging masigla itong ating mga crayfish. Mukhang nag-i-enjoy na nga sana sila dito sa ating aquarium. Pero sa kasamaang palad, kailangan natin silang alisin. Dito nga banda sa may gitna ay may naispatan na naman tayong crayfish. At agad na nga natin itong hinuli. Sa kanilang ang 4 ay ito yung pinakamahirap hulihin. Dahil sobrang ang bilis nito. Ngunit kahit ganon ay nahuli pa rin natin itong ating crayfish. Heto na nga silang 4. Ito ang isa ay nagtago na sa kanyang hide. Ang natitira na lang ay yung pinakamaliit na hindi na natin mahanap dahil sobrang liit. Dahil nga dyan ay napagdesisyonan ko na kunin itong ating lumang aquarium.
Ito nga yung aquarium na gamit natin noong sobra pang dami ng ating mga isda. Kung mapapansin nga ninyo ay sobrang dumi na nito at talagang napabayaan na. At ngayon nga ay mapapakinabangan ulit natin ito at magiging bagong tirahan na ng ating mga crayfish. Dito ko na nga ito inilagay sa aming banyo para malinisan na at magamit na ng ating mga crayfish. Medyo matrabaho nga ito pero okay lang yan. At ito na nga ang finished product. Medyo malinis na, konting punas-punas na lang at pwede nang gamitin ng ating mga crayfish. Maglagay nga tayo ng karton at floor mat para safe naman ang ating aquarium. At dito na rin nga natin pinesto itong ating aquarium. Sa ibaba na rin ang ating planted tank. Gumamit na rin nga ako nitong ating mahiwagang siphon hose para malagyan na natin ng tubig itong ating bagong aquarium. Dito na rin nga ako kumuha ng tubig sa itaas nating aquarium para parehas lang ang temperatura ng tubig na itatransfer natin. At hindi na tayo mag-a-acclimate at siguradong safe ang ating mga crayfish. Habang nagtatransfer nga tayo ng tubig mula dito sa taas, ay lalagay ko na rin itong ating crayfish para makapag-settle na sila at ma-enjoy na nila itong bago nilang tahanan. Napagdesisyonan ko nga na ilipat itong top filter natin dahil mas kailangan nga ng filtration nitong ating mga crayfish at kaya naman nga mabuhay ng ating mga isda kahit walang filtration at aeration dahil sa setup nating mga halaman. Nailipat ko na itong ating top filter at mas naging okay na ang sitwasyon ng ating mga crayfish. Mukhang sakto na nga ang tubig dito sa ating crayfish kaya napagdesisyonan kong alisin na itong siphon hose. At halos 1/4 din yung nabawas dito sa ating aquarium sa taas. Nang matapos ay tagaktak na rin ang pawis natin dahil sa dami ng ating mga ginawa. So yun mga boss, hanggang dito na muna siguro tayo. Kasi medyo pagod na rin tayo mga boss and medyo marami na rin tayong ginawa dito sa ating aquarium. So yung natitira na lang siguro natin gagawin dito is pupunuin natin itong nasa taas na aquarium. And then ayusin na lang natin itong nasa babang aquarium, itong mga PVC pipe. Ayusin na lang natin ito. And sa susunod siguro maglalagay tayo ng mas malalaking PVC pipe and maglalagay din tayo ng halaman pero hindi na sa lupa na nakalatag lang dito sa ating aquarium kundi ilalagay natin sa paso. And bibili na lang siguro tayo ng ilaw para dito sa ating aquarium dito sa baba. And then dito sa taas, okay na rin itong mga isda natin. Kaya naman nilang mabuhay kahit walang aeration dito sa ating aquarium. So naging malabo lang yung aquarium natin dito sa taas pero makaka-recover din yan. So abang lang tayo guys sa susunod nating mga update. Yun lang and peace.